Kailangan nilang lumaban ng sabong dahil kung hindi, mapipilitan silang makigapas ng palay para pandagdag sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Bago pa man sumapit ang 10:00 ng umaga, dahan-dahan ang naglalakad sila Nuli patungo sa baryo. Dala-dala ang 2 tandang na kanilang ilalaban. Pagdating nila Nuli sa sabungan, napakasaya noon nila Nuli dahil marami silang nakakausap na mga kapwa mananabong sa lugar. Sa paglipas ng oras, dahan-dahan na nilang napapansin ang pagsidatingan ng ibang mga tao galing sa iba't ibang baryo. Nang biglang magsalita ang isa sa mga nakilala nila doon sa lugar. "Ayan na sila, ang grupo ni Carbino. Kinakatakutan yan sila sa Baryo Lais dahil umano gumagamit yan ng salamangka." Wika pa nito. "Oh, sino?" Sagot ni isang antingerong kasapi nila Nuli na nakatira mismo sa lugar ng tarusan. "Ayan oh, yang nag-inuman sa kabilang mesa, si Carbin at yung matandang hukluban." Muling wika ng taong kanilang nakilala sa lugar ng tarusan. Sa sandaling narinig nila Nuli ang salitang hukluban, ay biglang naagaw ang atensyon niya. Laking gulat na lamang niya dahil ang sinasabing hukluban ng lalaki ay ang matandang nakalaban nila Nuli doon sa sabungan sa nagdaang araw. Napakalabit si Nuli kila Mang Tonyo habang nagwiwika ng, "Katonyo, di ba yan yung matandang nakalaban natin sa kabilang baryo?" Wika niya. "Oo, siya nga. Marami na itong kasama sa ngayon ha." Sagot ni Katonyo habang niyayarok ang baso ng tuba. Maya-maya pa, tumayo ang grupong yon, dala ang mga manok at lumapit sa mga taong nagkukumpulan. Habang pinagmasdan nila ito ni Nuli, nagwika naman si Tonyo sa kanya ng, "Nuli, sa tingin mo, kakayanin mo yang matanda na yan?" Nang marinig niya ito, nabigla naman siya. Ha? Hindi ako sigurado. Dadalawa na lang tong tandang natin eh. Baka mamaya, uwi tayong talunan. Lagot tayo." Sagot ni Nuli sa kanya. "Natakot ka ba? Tinatanong lang naman kita eh." Muling sagot ni Katonyo. Halos ang lahat nilang atensyon noon ay nandun sa grupo na yon dahil sa lahat ng inilaban nitong mga tandang ay walang natatalo. Hanggang sa nagkaroon na ng laban ang isa sa mga tandang nila Nuli. Ang nakalaban nila noon ay ang dayong may magagandang lahi ng mga manok. Kilala ang taong yun sa malalaking sabungan dahil hindi basta-basta ang mga dinadala nitong mga panlaban. Medyo nag-alangan pa noon ang kanilang pangkat dahil wala talaga sa maayos na kondisyon ang pambato ni Nuling dala. Dahil nasa bundok sila nakatira, minsan hindi niya ito napapakain. Pero naituloy ang laban dahil na rin sa wala silang ibang pagpipilian. Dahil sa hindi niya alam ang armas ng kalaban, inilagay niya sa taring kanyang manok ang kapiraso ng bertud na mismong bahay nito. Wala yung mga dasal pero makakatulong ito upang swertein sila sa laban. Nang nasa loob na sila ng ruweda, yung mga tao halos puro meron yung tinatayaan. Kaya nahulog sa lugruhan ang pustahan. Tiwalang-tiwala sila sa manok ng dayo dahil makailang bisis na yung nakita sa mga malalaking pasabong. Maya-maya pa,
Pagbitaw ng mga manok, tila ba walang kalaban-laban ang tandang nila Nuli. Dahil solido yung kalaban at yung kila Nuli halos kamuti lang ang kinakain. Halos hindi ito makaganti ng atake dahil animoy nakakaladkad ito sa bawat sangkaan ng paluan. Pero dahil sa tangan-tangan niyang napakabisa sa mga sugal, kaya nitong dayain ang sitwasyon. Isang ganti lang ng manok nila Nuli, patay kaagad ang laban. Tinatawag niyang ganador yung manok niya dahil makailang panalo na ito sa laban na walang sugat. Ganon na lamang ang pagkadismaya ng mga kalaban dahil isang pipitsugin lang ang nakalaban nila. Hindi nila nakakamit ang tagumpay. Paglabas nila Nuli sa ruweda, sinalubong siya ng mga kasama niya habang nagwiwika ng, "Mabisa pa rin pala itong kapirasong kahoy na hawak mo, Kanuli ah. Pagbalik natin ng Altagan, mapapalaban na naman tayo sa malalaking pasabong." Wika ni Danilo. "Tama ka, Danilo. Kaya dapat hindi tayo magpapahalatang may ganit tayong gamit," bulong ni Nuli. Pero ang hindi nila napapansin na pinagmasdan lang sila ng grupo ng matandang hukluban dahil napanood nito ang kanilang laban. Dahil mahilig mangsubok ang mga nilalang na may gamit sa kaliwa, pilit hinatak na mag-cross ang landas nila Nuli sa grupong yun. May lalaki kasing nagyaya sa kanila na ipagtatapat ang kanilang pambato sa mga dala nito. Dahil sa wala naman silang nakikitang kakaiba sa lalaki, pinalagan nila ito. Pero bigla na lang nagtaka ang kanilang grupo dahil pagpasok nila sa loob, yung grupo ng mga hukluban ang kanilang nakarap. Alam nilang sinasadya ng mga yon na kalabanin sila dahil naamoy nito ang tangan na mga mutya ng kanilang grupo. "Nuli, ano? Aatras ba tayo? Nilinlang tayo ng mga yan. Alam mo naman, ang replika ng matandang yan eh. Nababasag nito ang karga ni Mang Karding." Wika ni Danilo habang nasa labas ito ng bakod ng sabungan. Pero sa isip-isip ni Nuli, kapag gagawin niya ang pag-atras, susundan at susundan pa rin sila ng grupong yon. Kaysa sa umatras, mas pinili niyang tawagin ang gabay ng birtud na kanyang tangan. Pagbanggit niya ng mga lating usal ay ang pagsipat niya sa aninong nagkukumpulan. Binuksan na rin niya ang pangatlo niyang mata upang makita niya ang nilalang na nasa likod ng tandang ng kalaban. Ayon pa sa kanya, nababalot ito ng mga dasal na salamangka at pambasag mutya na mga talandro. Kaya pala mas gustong may makalabang mga antingero ang grupong yon dahil bihasa ito sa pandurog gamit sa kanan. Pero dahil sa kakaibang taglay ni Nuli, ay talagang magkakatapat sila. Hindi rin nagpapakampante si Nuli dahil kapag nagawa siya nitong mapapangibabawan, ay lulusot ito sa espiritual niyang kaluluwa. Dahilan para maepektuhan ang kanyang pisikal na katawan. Nang inuutos na ng karyo na pagharapin ang mga tandang, lumakad naman sila patungo sa gitna ng ruweda. Pagbitaw ng dalawang tandang, agad sumugod ang kalaban nang walang pag-aatubili. Pero nanlaki ang mga mata ng kalaban nang mapansin nilang hindi nagpapakita ng magandang galaw ang kanilang pambatong manok. Tila ba nasisira ang galaw nito sa hindi malamang dahilan. Inabot din ng 1 minuto ang labanang yun
hanggang sa hindi na makatayo yung kalaban dahil ang dalawang binti nito ay parihong naputol. Galit na galit ang mga kalabang nakatingin kay Nuli dahil sa pinakita nitong bagsik sa harapan niya mismo. Habang nasa ilalim sila ng isang puno, panay ang pagmamasid ng kanilang pangkat dahil may nakakabangga silang hindi ordinaryong mga tao. Pero sa pagkakataong yun, bigla na lang silang nagulat nang makita nila ang grupong yon na nasa mismong harapan na nila at nag-aangil ang mga ito habang galit na nakatitig sa kanila habang nakaturo sa kanilang grupo. Mabuti na lang dahil hindi nagtagal, umalis din ang mga panauhing yon. Alam nilang hindi susunggab ang mga ito sa maraming tao, kaya inaasahan nila na muling mag-cross ang kanilang landas sa mga lalaking yon. Dali-dali din naman silang umalis sa lugar. Dala-dala ang dalawang bihag at kakarampot na salapi. Habang naglalakad sila, napatanong naman si Nuli sa mga kasama niya ng, "Katonyo, nangungulila ka na ba sa pamilya mo?" Wika niya. "Oo, akala ko nga pagkatapos ng digmaang yon, tuluyan na tayong uuwi. Kaya lang, ang dami nating nakakalaban sa lugar na ito. Isa pa yung nakabangga natin kanina." Sagot naman ni Tonyo. "Ako, hindi ako nangungulila. Alam naman kasi ng kadugot pamilya ko ang mga responsibilidad na nakaakay sa aking mga balikat sa samang ito. Di ko na din iniisip ang aking buhay. Basta nga sa akin, mamamatay akong ginagawa ang adhikain ng dakila ng ating pangkat." Dagdag naman ni Karding. Habang sila'y nag-usap na naglalakad, biglang nalingat si Nuli sa daang nakakonekta patungo sa kabilang baryo na kanyang nasisipat doon. Siya lang ang makagawang makasipat dito dahil siya lang naman ang may pinakamatalas na mga mata. Sa pagtitig ni Nuli sa lugar na yon, biglang nasipat niya ang grupo ng matanda na patuloy na nakatitig sa kanila. Dahil sa reaksyon ni Nuli, bigla siyang tinapik ng mga kasama niya at kitang-kita nila ang pagkabahala ng pagmumukha niya. "Oh, Nuli, bakit? Parang may kinakatakutan ka. Maayos ka nga?" Wika ni Katonyo. Nang marinig ito ni Nuli, tumitig lang naman ito sa kanyang mga kasama. "Wala naman mga kasama. Bilisan na natin ang paglalakad. Doon ko na sasabihin sa inyo." Wika niya sa mga ito nang siyang ipinagtataka ng kanyang mga kasama. Lumipas ang kalahating oras. Nakauwi naman sila ng maayos sa bahay kung saan ang mga kasama niya. Nadatnan nila noon ang dalawang ermitanyong naglilibot sa bakuran upang mas paigtingin ang kanilang pagbabantay patungkol sa mga aswang na magtatangkang dumukot sa kanilang mga kasamang sugatan. "Magandang gabi ho, Manong Duming. Kamusta ho kayo rito?" Bungad na tanong ni Nuli. "Mabuti naman, iho. Kayo, kamusta ang pagdayo nyo sa baryo?" Sagot ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Nuli, ngumiti lang naman ito at dahan-dahang inilapag ang dalawang bihag at ang kakarampot na salapi. Natuwa naman noon ang buo nilang pangkat dahil makakakain na naman sila ng bihag ng manok. Okay, hanggang dito na muna mga kermitanyo. May shoutout na naman tayo. At sa gustong magpa-shoutout, mag-comment lang sa baba.
Iligay nyo ang mga pangalan nyo. Maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik ng ang ermitanyo.